morning. Galing na po tayo mag-jogging. Nandito po tayo para magluto ng ating snack time. Nagluto tayo, di ba? Kada-jogging ngayon. Luluto tayo ng saba na nilagyan ng gata. Alam mo yun, parang pinakro. Kung sabi ko, pinakro. Kung sino nakaka-relate dyan ng pinakro. Tapos may kasamang gabi. Yan ang ating lulutuin ngayon. Ayan siya. Ayan. Makikita niyo yan. Yan yung ating lulutuin. Ginataang gabi at saka saba. Pinaghalo ang saba. Diba guys? Masarap to pag naluto. Masustansya to. Hindi mo na kailangan bumili ng mga tinapay. Bawal lang sa amin ng mga tinapay. Kailangan ano lang tayo. Native tayo. Native. Kasi kailangan ano tayo. Healthy foods. Healthy foods po tayo guys. Yan po. Sana subaybayan nyo ang aking vlog mga guys. Sana magustuhan nyo. Lagi nyo i-like, i-share para dumami ating followers. Ito, guluto tayo ng saba. Mamaya, matitikman natin. Nakita nyo ate, i-vlog natin kung paano natin patuloy mo natin saba. Masarap to. Dahil itong saba na to, ano to, hinog sa puno. Tapos yung gabi, bagong kuha lang. Diba? Masustansya ang saba. Alam mo ang protein na makukuha mo sa saba, lalo na yung mga may diabetes. Nire-recommenda ng doktor, kumain ka na lang dito sa isang araw, isang saba. Okay na yan, sapat na. Tapos yung mga nagda-diet dyan, ito lang katapat nyo, magsaba lang kayo. Sa isang araw, kakain kayo ng 2 saba, sabayan nyo ng itlog, maninaga. Yan. Yan, maapaw ng ating ating papakuin. Sarap ito. Kasi matagal ang busog nito. Sabi nga, ito yung mga kinakain ng probinsyana. Wala kang ang mga mayayaman. Hindi kumakain yan. Puro mga nasa fast food sila. Yung mahirap, minsan rin mahirap din ang may pera. Kasi hindi mo na matitikman yung mga kain probinsya talaga. Lalo yung mga kamahilig sa mga fast food dyan. Ako, hindi ako nagtatangkilik dyan sa mga fast food dyan. Dito ako, mas okay pa tong niluluto ng mga sasaba. Yan ang tabis talaga, di ba? Lulutuin ngayon natin. Yan. Yan ang the best. Magluto ka ng ganyan. Hindi yung puro masasarap ang niluluto ng mga sa mayayaman. Hindi naman natin ginalahat ang mayayaman. Kasi tabi lang dyan, baka ibas tayo ng mga mayayaman. Hindi, kumbaga sa nasanay lang ba tayo sa ganitong kalakaran sa probinsya? Kahit ang mga probinsyana, pumunta ka ng syudad, hanap-hanapin mo to yung mga lutong ganyan, tapos lalagyan mo lang ng asin. Kung kailangan yung mga asukal, kasi masama yung asukal. Dapat dito ka lang sa asin. Asinan mo lang siya. Diba? Yummy yan. Patutuyuin mo lang ng konti yan. Yan na yun. Takpan mo ng konti kasi aapaw yan. Ganun lang. Tapos habang nagluluto tayo, titingnan naman natin ang winawashing natin. Yan ang mga nanay. Yan ang mga nanay na maabilidad. Diba? Magbubota tayo kasi galing tayo maglakad baka marayumahin. Alam mo sa katawan, ikaw rin ang gagawa ng ikaano mo. Kailangan nakabota ka. Yan, tapos na. Tapos ng ating nalaban. Wala, unwashing namin, hindi kami, ordinaryong tao lang kami, kaya kung aanin pa natin yung lalahan natin. Alam mo yun? Yan ang routine ko sa araw-araw. Kung nalalaman nyo. Ayan. Babanlawan, natin to pipigain. Tapos babanlawan. Lagay natin doon sa planggana. Ganyan ang buhay.
Huwag magmaarte-arte sa buhay. Lalo na dyan sa mga may nag-aaral ng mga anak. Kailangan. O yung teres. Yan. Babalawag pa natin to. Ang ibang mga washing, diretso na. Matik na. Tayo, babalawag pa natin to. O diba? Habang nagluluto tayo, pwede yung pagsabayin. Sino nagsabi na hindi kayang pagsabayin ng katawan? Ang ginagawa ng nanay na nagluluto, naglalaba, diskarte lang. Diba? Huwag mareklamo. Yan ang the best. Huwag tayo mareklamo sa mga gawain. Dahil tayo, pinasok natin ang pagiging nanay. Gampanan nyo. Hindi yung mareklamo kayo. Kasi ang mga lalaki, naghahanap buhay lang yan. Ang mga nanay talaga ang may tungkulin sa loob ng bahay. Diba? Huwag ka mareklamo sa buhay. Dahil pinili mo yan. Ang trabaho, hindi yan natatapos. Pero ang pahinga, pwede ka magpahinga. Ang pagod ka na. Ibon mo yan. Yan. Ganyan lang. Tapos banlaw-banlaw. At tayong dryer. Nasira yung dryer ko eh. Kaya, yan. Pinakamay na lang. Wala nang dryer yan. Isampay. Malakas naman ang init. Maluwag ang ating sampayan. Yung mga ang bahay ay makitid, maliit lang. Sigaan na nga lang na inyo ng ayos para hindi magkalat sa loob ng bahay nyo kung isasampay nyo yung damit. Ako kasi maluwag yung sampayan. Kaya hindi problema. Ganyan ang buhay. Araw-araw, yan ang routine ng mga nanay. Hayaan nyo sa sunod ko na vlog. Iba naman ang papakita ko sa inyo. Kagaya nyan, mag-ano tayo ng guyabano. Mag-blender. Yan. Huwag din natin ng washing. Lagay naman natin ang sunod na labahan. Ganyan lang. Kung nakaka-relate sa mga ginagawa ko, mga nanay dyan, ganyan lang talagang pagiging nanay. Masipag ka. Diba? Tapos, habang nandun, balikan mo yung niluluto mo. Baka nasunog na. Diba? Umapaw na yung sabaw. Yan. Diba? Yung mga ganito. Mga ganitong mga ganitong balat, huwag nyo itatapon. Pwede nyo fertilizer yan sa mga halaman. Tatapon mo lang dito sa tabi-tabi kasi masustansya yan sa mga pinabubulo ko lang yan dyan. Ayan. Ganyan ang buhay habang naglalaba, nagluluto. Sino sabi na hindi magagawa? Lahat kayang gawin yan. May tindahan pa tayo. Diba? Sipag ka lang sa buhay, mabubuhay ka. Pero patamad-tamad ka, walang mangyayari sa'yo. Lalo na kung yung puro ka reklamo. Walang mangyayari sa'yo, puro reklamo. Gawin mo. Ang mga nanay na walang energy dyan, magkakain kayo ng mga prutas. Hindi yung ang mga kinakain nyo, binibili nyo mga sitserya. Masama yan sa katawan. Bilhin nyo mga saba. Diba? Yung mga saba, masustansya. Kagaya nyan, kukulog na nating ginataang sabi nga, pinakro. Ewan ko kung anong tawag sa inyo nyan. Sa amin, pinakro kasi. Yan, ganyan lang. Pag may hugasan na. Huwag na tambakin kasi ikaw rin naman nahihirapan. Wala naman ibang gagawa niyan. Hindi mo na kailangan patagalin pa mga trabaho. Trabaho na yan.
Ayan, tapos banlaw na naman tayo doon. Di pa ito kumukulo eh. Painaan natin ang apoy, baka umapaw. Ang luto mo. Pinakro. Yan ang nanay ko. Lagi kong kasama. Buntot ng buntot yan. Sa yan. Wala, May. Nagbibidyo lang ako, May. Nagbibidyo lang. Anta mo kukunta Ang taming mo. Wala bahan ko, May. Huwag na, May. Mahawa ka naman. Fran! Tingnan mo yung niluluto ko, ah. Babanlawan ko lang to. Punta na tayo sa tindahan muna. Naubusan ako ng powder, eh. Wala na akong stock ng powder. Kailangan nating lagyan ng konting powder naman para bumango. Tapos mamaya, ang gagawin naman natin, wala tayong pahinga. Magla-live ako. O, ba't bukas yun, Rip? Ang linuluto ko dun, ah. Tingnan mo lang. Ng banlaw. Yan. Kung nalalaman nyo ang buhay ko. Kaya, yan. Lagyan natin ng konting sabon. Wala nang bango eh. Okay na yan. Sapat na yung isang sabon na yan. O, dito naman tayo. Tayo ay magbabanlaw. O, di ba? Habang nagluluto. Pag nagluluto, banlaw naman tayo. Yan ang buhay. Buhay ng nanay. Walang katapusan. Diba? Yan. Yan, banlaw tayo dito. Yan, ang nanay. Kailangan masipag ka. Bawal ang tamad. Mamaya, nataas natin maglaka. Magano na tayo. Di ba? Galing na tayo mag-jogging. Mag-loto. Siyempre, maliligo tayo. Galing na tayo mag-jogging eh. Siyempre, pinagpawisan na tayo eh. Habang ano tayo, tapos natin ito banlawan, sasampay tayo. Yan ang buhay ko. Kaya, sa buhay, maging positive ka lang. Lalo na yung mga nanay, maraming pagsulong sa buhay. Ay mawawalan. Dahil, yan ang pagsubok, binibigay ni Lord. Kasi kaya natin. Hindi ang binibigay kung hindi kaya. Diba? Ganun yun. Kaya panindigan yung pagiging nanay, huwag kayong magreklamo. Sabihin nyo mahirap. Walang mahirap kapag ginagawa. Ang mahirap, natambakan kayo ng labahan kasi wala kayong pinipili sa araw-araw. Ganyan katulad yung mga drama na yan. Pinapamahal lang yung mga ano nyo, mga bills. Tupagin nyo, bawat oras mahalaga. Labahan nyo ang labahan dahil walang atambak na labahin. Sige, pag mga nanay ka, estudyante ng mga bata, walang ginawa yan magsipagbigis. Ang maiiwan sa bahay nanay. Kaya kayo mga nanay, tupagin mo lang yung magluwa ng bahay. May diop naman tayo. Ang diop natin, ang pahinga ko, linggo. Yung linggo naman, magsisimba ako yan. Siyempre, kung binubusog mo ang tiyan mo, ang kaluluwa mo, busugin mo rin. Sa ano pa mga magitan, magdarasal ka, mag-ano ka, magbawas ka ng kasalanan. Dahil
nagagawa kang kasalanan na hindi mo alam na kasalanan yun. Walang tao perfecto. Kaya, kung binumusog mo ang katawan ng lupa, usugin mo rin ang kaluluwa mo. Magdasal, maging ng kapatawaran. Yan, ang buhay. Hindi yung tama. Sabi nga nila, mahalaga ang pera. Pero, kailangan mas mahalaga ang may pagmamahal ka sa Panginoon. Kaya lahat ng problema, pag dinulog mo, kaya lahat yan, mapapagaan. Lahat yan, magagawa mo. Naniniwala ba kayo? Kasi ako naniniwala ako. Marami yung pagsulit sa buhay na hindi malalampasan. Lahat yan nalalampasan. Kasi ang problema dumarami lang yan. Hindi yan nag-iisti sa buhay, sa totoo lang. Hindi bang mag-iisti sa buhay ng problema na yan? Kaya nga problema yan, may solusyon yan. Hanapin mo lang ang solusyon. Hindi mo pwedeng patambayin yan. Hindi mo pwedeng alagaan yan. Di ba? Hindi mo pwedeng ibaliwalayin yan. Solusyonan mo yan. Yun lang yun. Kaya yung mga nanay dyan, advice ko lang sa isa ko rin kagaya ko. Lahat ng gawain, nagagawa yan. Huwag mo lang samahan ng kismis sa kapitbahay. Kasi pag sinamahan mo yan, ako yung tao ako yung tao, ang pahinga ko ay tulog sa gabi. Sa hapon, wala akong pahinga kasi nagbigahan. Ako nga sa school ng bata, akong bantay. Nagbabantay ako sa nanay. Nakanda ka kung binabantayan. Diba? Pinapainom ko ng gamot, araw-araw. Nilulutuan ko yan ng ulam. Diba? Tapos, yan pa, pag alis ng mga bata, naglalaba. Niluto. Paano ka maging malakas? Madali lang. Mahalin mo si Lord, may kasamang pananampalataya. Samahan mo ng sipag, samahan mo ng dasal, samahan mo ng peace. Walang yakay, friend. Nagulat ako dun ah. Hi, friend. Okay, dahil tayo po ay magsasampay na. Ayan na, ayan na. Yan na ang nanay ko, magpapalaba. Lagay mo dyan. Diba? Ayan ang nanay. Ayan ang nanay ko. Ayan ang nanay ko. Magpapalabas siya. Oy, kumukulo na yan. Tingnan mo. Sampay mo to, Nay. Ito ang nanay ko. Magaling yan tumulong sa akin. Magaling yan tumulong. Tingnan mo. Ayan. Sampay mo doon, Mader. Kaya, Mader. Lagyan natin ng ito. Doon. Diba? Nanay ko 90 years old. Nauutusan ko yan. Huwag nyo ako i-bash. Kasi ang mga matatanda ngayon, huwag nyo bibihin. Tsaka kailangan tinuutusan yung paminsan-minsan. Kasi ihina sila eh. Kapag hindi mo yan nutusan, lagi nakatulog. Kaya kailangan patulungin mo siya para na-exercise niya ang sarili niya. Mo, yan yung taga-sampay ko, 90 years old. Diba? 90 years old, taga-sampay ko, saan ka pa? Yan yung nanay ko. Malupit yung nanay ko na yan. Kasama ko yan sa pag-exercise, kasama ko sa pag, sa gawain. Yan, taga-sampay ko. Ito kamay. Diba? Ang kaya lang ha. So today is Tuesday. Yes. Diba guys?
Kapag kayo may mga alaga, advice ko sa inyo, may mga alaga kayo matanda, huwag niyong bibihin. O utos-utusan niyo paminsan-minsan para yung utak nila, hindi nai-stack up. Pag malakas pa yung mga nanay niyo, pa-exercise ba? Anong klaseng exercise? Hindi patulungan niyo sa loob ng bahay. Yung kaya nila, huwag yung pilitin kung hindi kaya. Yung nanay ko kasi, yan yung pinapakain ko. Pinapakain ko yan ng mga masustansya, kagaya ng sariling tanim, gulay. Oh. Kaya malakas siya. Hindi siya lampa-lampa. Mamaya pakakainin ko siya ng niluto kong pinataang sabak. Yan ang pagkain namin. Friend, yung linabahan mo, ilagay mo yun doon sa bakal. Tinabihan na ni mama, basa to. May! Mga kudal. Wag, puti kasi to, May. Ako na, puti. Wag doon sa kudal. Yan ang nanay. Eto, May, dalhin mo doon. Mga di kulay, lagay mo sa kudal. Pwede to sa kudal. Wag tong puti, May. Delikado to. Yan. Kailangan yung utak na matanda, aktibo, active. Yan, tapos na. Panibagong pulak na naman tayo. Yan ang buhay. Buhay probinsya. Buhay probinsya. Dito ka na. Diba guys? Kapag hindi ka patulog-tulog, madami kang magagawa sa umaga. Ito pa, May. Oh. Ito, May, mga panty to, May. Pante. Mamaya mo isampay doon. Diba? Ang lakas pa ng nanay ko. Sino mag-akalang 90 years old yan, nakakatulong pa sa akin maglaba. Kaya sabi nyo, ang nanay pasaway. Hindi yan pasaway sa akin. Kasi training na training ko ang nanay ko. Kaya umabot siya ng ganyang edad. Dahil hindi ko siya pinapatulog. Lagi. Kasi high blood din yun. Kailangan, pag may mga alaga kayo matanda, huwag niyong bibihin. Pag nakakakilos pa, utos-utusan nyo paminsan-minsan. Kasi, pag hindi yan lagi na lang yan sa isang tabi, wala, may stack up ang utak niyan. Kailangan, paminsan-minsan kakausapin nyo. Tapos, pag may gawain bahay, sama-sama nyo sila. O, ito yung nanay ko, nakakasampay pa yan. O. Diba? Tibo pang utak niyan. Kaya sinasabi ng mga nag-aalaga, nanay daw, minsan pasaway. 90 na nga yan, hindi pa ulyanin eh. Pag hinira mo yan, alam na alam pa niya. Magkano ang hinira mo. Kailangan ibalik mo yan. Yan ang mga matatanda. Malupit. Diba, washing namin, mano-mano kami.
banlaw. Ano lang siya, nagwa-washing lang. Pero, kailangan banlawan mo pa. Labahan kasi pag dalawang araw mo yan, marami. Mapapagod ka tao. Huwag mo lahatin, May, kasi mahihirapan niya mag-ikot. May, kunin mo na yon. Isasampay mo na mga pante. Sampay mo doon. Hawakan mo, May. Diba? Sino nagsabi na ang 90 years old hindi nakakatulong? Tulong pa lang sa lahat. Unbelievable. Diba? Lalaban na yung mga likabok lang naman yan. Kinabukasan, susuotin na naman. Labahan na naman. Hindi na kailangan paanuhin ko pa. Tarantaduhan na lang yung lubi-lubi sabon. Susuot kinabukasan, aksayado sa tubig, aksayado sa sabon, aksayado sa mga downy. Kailangan pa downihin. Panlawan agad yan. Ganyan ako maglaba. Yung tubig na pinaglabahan, huwag nyo itatapon. Sayang yan. Ano ba gagawin nyo dyan? Eh, i-dilig mo. Ikarwas. Yan ang huwag nyo gagawin. Yung nag-aaksaya kayo ng tubig. Kasi, marami nga dyan walang tubig. Diba? Kasi magagamit mo, magamit pa ng iba. Minsan, diba? Hindi nag-iisip ng ganun. Ako ng ganyan. Huwag nyo sasayangin ng tubig. Kaya, lalapit pa naman itong labahan na ito. Kaya mahirapin yung taglamig kasi ang daming labahan ng jacket. Bihira ako maglaban ng jacket eh. Ginagawa ko pag sinuot ko, sampay ko lang yan. Mga isang linggo ko yung gagamitin. Kasi sayang ang sabon, sayang ang tubig. Kailangan iniisip ko yung konsumo para magsabihan. Guys, okay, see you again next time. Don't forget subscribe and
buttons, and then share. Thank you so much.